ating ikalawang cell celebration. At marami pa pong mga susunod na cell celebration na ating pong pagsasama-samahin. Amen po? Amen. So, naalala ko lang po yung nakaraang 7 de Palabra. Nung karamihan po sa atin, nagpupunta po tayo sa church, 7, 7 gabi po yun para pag-aralan po yung mga huling pananalita po ng ating Panginoong Jesus bago po siya umakyat sa langit, maging yung ating pong sunrise. Na-realize ko po dun sa mga panahon na yon kung gaano po talaga kahalaga yung araw-araw babad ka sa presensya ni Lord. Kung gaano po kahalaga na araw-araw din babad tayo po sa salita ng Panginoon. Kasi po kapag hindi tayo babad, parang hindi po kumakain ng ating mga spiritual na katawan, na espiritu po, tayo po ay nagugutom. Kaya po tayo manghihina. Pag ganun po, madali po tayong matukso. Madali pong matukso yung ating mga isip. Madaling matukso ang ating mga puso. Madaling matukso ang ating mga mata. At lalong madaling matukso ang ating mga bibig. Kaya naman po, ayun, mahalaga po na lagi po tayong busog sa mga salita ng ating Panginoon. Pag busog po tayo, meron po tayong kalakasan. Tama po. At lahat po ng may kalakasan. Malakas din po, may kalakasan din po tayo magbigay ng papuri at pasasalamat sa ating Diyos. Tayo po lahat ay pinalakas na po ng ating Panginoong Jesus. Tama po ba? Opo. Sabi ko nga po, yung lahat po ng ating mga panalangin, ay lahat po ng ating mga pagpupuri at pasasalamat kay Lord. Gawin po natin silang parang panalangin natin. Ako po nararanasan ko po yun. Madalas ko po nararanasan yun. Pag po praise and worship, may pinapaisip po sa akin si Lord na ipanalangin ko. Habang kumakanta po, habang nagpupuri, meron po pumapasok sa isip ko na pag-pray mo to. At alam niyo po ba, kapag may answered prayer na po ako sa mga yon, higit pa po sa inaasahan ko, binigay po ni Lord. Kaya inihikayat ko po yung bawat isa sa atin. Di pagkakataon po ulit tayo ngayon, na sama-sama po tayong magbigay ng papuri at pagsamba sa ating Diyos. Gawin po natin itong bilang ating panalangin. At huwag po tayong mag-alinlangan kapag sa pagpupuri po natin, yan po ay nagiging panalangin na rin natin sa ating Panginoong Jesus. Kasi po sabi po sa Santiago chapter 1 verse 6, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag nang mag-alinlangan. Sabi po niya, sapagkat ang mga nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan, sabi po niya. So, mahalaga po na pag tayo po'y nagpupuri, nagbibigay ng pagsamba, nananalangin, hindi po tayo nag-aalinlangan. Hindi po tayo nagdadalawang isip. Kasi pag nagdadalawang isip po tayo, parang sige po, ganito na lang. Kaya ganito na lang po. Wala po yun eh. Ang gusto po ni Lord, nakafix po talaga ang mind natin kung ano po yung mga gusto natin. Na may kasama po siyempre pananampalataya. Kaya naman po ngayong gabing ito, akin pong inaanyayahan ng bawat isa na tayo po ay tumayo. At kagaya po ng nararapat natin, ibigay na pagsamba sa ating Panginoong Jesus na may kalakasan, na tanda po na tayo po ay pinalakas na po ni Lord, na tayo po ay busog sa kanyang mga salita, sa kanyang presensya. Ibigay po natin ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa ating Diyos. Sige po, tayo po lahat ay magsambit ng papuri sa ating Panginoong Jesus. Yes, Lord, hallelujah God. Maraming salamat po, Ama. Salamat po sa pagkakataong ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin na kami pong muli ay magkasama-sama. Salamat po, Lord, nawa dalangin po namin na ang bawat isa po sa amin ay makapagbigay ng aming papuri at pagsamba sa iyo. At ang bawat isa po sa amin, O Lord, ay mabigyan ka ng parangal na siyang nararapat, O Lord, sa hari po ng aming mga buhay. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name, Amen.